nabuksan na yung barangay hall, 19 million, may picture-picture pa sila. Ngayon, kinokopya pa niya yung dating Pangulo, pamura-mura pa. Tangina, bakit nangyayari ito ng, hindi nyo inaano sa akin? Lahat po, kumpis kayo. Tangina, mga kumpis na yan. Reaksyonan itong pagsagot ni Joel Chua kay Mayor Isko Moreno, kung saan tila nagkakainitan na talaga to si Congressman Joel Chua ngayon at saka si Mayor Isko Moreno, mga kababayan natin. At saka panoorin natin yung video ni Kong Joel Chua kung paano siya sumagot kay Mayor Isko Moreno. Ang tanong ko po sa kanya, bakit hindi po yung DPWH ang kanyang sitahin sa sinasabi po niya mga requirement? Ang trabaho namin po bilang congressman ay mag-propose lamang. Kami po ay kung mapagbibigyan, salamat. Kung hindi po kami mapagbibigyan, wala po tayong magagawa. Pasikat lamang ito eh. Yan, yun po yung sagot niya doon kay Mayor Isko Moreno. Pasikat lang po daw kayo, Mayor. At, diba, naghahanap lang ng content sa kanyang vlog. Hindi pa tapos sa kanyang eleksyon. Hanggang ngayon, may hangover pa to sa eleksyon. Hindi mo maintindihan. Alam po ninyo, this is not about Isko Moreno or Joel Chua. This is about the City of Manila and the people of City of Manila. Dapat po kami, ang local government at ang national government ay nagtutulungan para nag-iisip po ng mga makabuluhang proyekto. Tama, dapat po kayo ay magtutulungan para umunlad lalo ang lungsod ng Maynila, mga kababayan natin. Wala po siyang ginawa kung hindi gibain yung mga ginagawa po namin. Mga programa naman, ang makikinabang naman, mga taong bayan. Kung sa palagay mo po, Congressman, na mali po yung pagpapagiba ni Mayor Isko Moreno sa pinapatayo niyong project dyan sa Maynila, kasuhan niyo po siya sa ombudsman para po magkaalaman kung sino talaga ang tama at sino po yung mali. Kagaya po nung giniba niyang barangay hall, ako po'y matagal na nananahimik. Pero alam po ninyo, umikot po kayo sa Maynila, 90% ng barangay hall nasa kalye. O ngayon, kung baka po siguro kaya pinagiba, Congressman, kasi hindi po siguro kayo sumusunod sa batas. Baka yung binanggit mo po na barangay hall, ito po yung barangay hall doon sa 313 na kung saan tinakpan nyo po ang eskwelahan ng Arellano at ito po ay pinatayo doon mismo sa bangkita. Baka ito po yung sinasabi mo, Congressman. Sabi po niya na ito po ay illegal. Di dapat lahat po yan, gibain niya. Hindi yung pinipili lang niya yung sa akin at saka kay Congressman Valeriano. Pumunta po kayo sa Abad Santos. Meron po diyang police station na nasa kalye rin. Di dapat gibain din po niya yung kung talagang seryoso siya. Kaso nangyayari sa kanya, selective. Pati po yung mga konsyal ko, pati yung mga barangay chairman ko, ginigipit po niya. Masyado po siyang bullying mayor. Ito, kung hindi ito politika, bakit pinipili lang niya yung gigibain niya at piniperwisyo niya? Hindi pa po kasi umabot sa punto na yung barangay po nila doon, ayun na po yung gigibain. Inuuna lang po muna ni Mayor Isko Moreno itong napakalaking barangay hall. Pero hindi pa po tatandaan po natin, bagong upo lang po itong si Mayor Isko Moreno. Hindi pa naman po nagtatapos ang kanyang termino, kaya hindi pa po yan. Sunod-sunod po yan. Tatandaan nyo, baka sa sunod araw, iba na naman, di ba? Bakit puro mga kalaban lang niya ang ginigiba niya? Kami po, nanalo po kami. Pag ikaw po ay nanalo, ako po kasi naniniwala na ako po ay representante, hindi lang ng mga bumoto sa akin. Representante po ako ng lahat ng mga tao sa 3rd District ng lungsod ng Maynila. Kaya dapat po lahat yung pinagsisilbihan ko. Hindi po yun namimili lamang ako. Kahit po mga kalabang ko sa politika, mga hindi po sa akin tumulong, pagka lumapit po sa akin, lahat po yan tinutulungan natin. At lahat po yan, binibigyan din natin ng atensyon. Kaya ako po, sa totoo lang, tapos na yung politika sa akin eh. Kaya kung mapapansin po ninyo, 2 buwan, lahat ng atake niya sa akin, hindi po ako nagsasalita. Nung nagsona po, ako pa po mismo ang lumapit sa kanya para batiin ko po siya. 2 beses ko na po nilalapitan yan para batiin. Kaya lang po siya, hindi pa po, may hangover pa po to sa politika.
Kaya po, Nako, nagka-hangover ka naman pala daw, Mayor Isko Moreno sa politika. Ayun po ang sabi ni Congressman Joel Chua. hanggang ngayon kinokopya pa niya yung dating Pangulo, pamura-mura pa. Ngayon, pag nagmumura pala yung isang mayor, sasabihin mo na kaagad na gumagaya lang yan doon sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tila mali po yung sinasabi mo, Congressman, para po sa amin. O ngayon, ito po tanong ko. Kung kami po kaya ay magkakampi, ganyan din po kaya ang gagawin niya? Ang tanong ko po sa kanya, kahit naman magkakampi man po kayo o sa hindi, talagang giba po talaga yung barangay hall kasi tingnan nyo naman nasa bangkita, napakalaking budget nun, 19 million. Talagang gagawin nyo ni Mayor Isko Moreno yung dapat niyang gagawin sa lungsod ng Maynila. Di ba, mga kababayan natin? So ito, pakinggan natin tong sagot ni Mayor Isko Moreno dito sa banat ni Congressman Joel Chua sa kanya. Ayoko naman paulit-ulitin to. Araw-araw nyo na itong kinakain. Araw-araw nyo na itong nakikita sa balita. O dala nga ng katulad ng sinabi ni President Marcos na palpak na flood control project. No? And City of Manila and some portion of Metro Manila is paying the price. Especially Manila. No? Dahil tayo ang tagasalok ng tubig ng lahat ng mga yan. Sa atin uuwi yan. At maraming na-perwisyong mga barangay. Meron nga, maniniwala ka ba? Doon sa District 6 may isang pumping station. Kung hindi pa binila ng baterya kanina, hindi pa tatakbo. Nako, District 6 daw, kung ang pumping station nyo daw dyan, kung hindi pa binibilihan ng battery, hindi daw yan gumagana. Sino pa? Ewan ko kung may video sila, pero na kay Andres binigay sa akin. Kung nakabili ng battery, tumakbo yung pumping station. Kaya po ang ating kinakaharap na problema. Ang talagang long-term solution dyan, mga batang Maynila, ay proper flood control project. Tama. I hope someday, somehow, matuto na ang ating bansa na yung mga politiko wag nang nakikialam sa flood control project. I'm happy na ang Senado, nakita ko, napanood ko si Senator Ping Lacson at si Senator Marcoleta. Si Senator Ping Lacson, nag-privilege speech si Senator Marcoleta, nag-iimbestiga. O sana maimbestigahan din niya yung mga congressman na involved sa mga ganitong klaseng transaksyon. Bakit ba nakikialam ang congressman sa flood control project o mga pumping? Papunta na yan dyan ang imbestiga ni Senador Marcoleta, mga kababayan natin. Huwag po kayo mag-alala, lahat yan ay talaga namang naniniwala po ako kay Senador Marcoleta. Malaki pong tiwala ko sa kanya na kaya niyang imbestigahan lahat yan at wala pong makakatakas dyan kahit sino man sa kanila. Ng DPWH. Kasi kung alam mo, meron silang mga salitaan dyan eh. Distrito ko yan, ba't hindi ko alam? Yun ang mga salitaan dyan. Kahit hindi na yan ng mga congressman, yan ang katotohanan. Kung mga MMDA pumping station, gumagana, tumatakbo, nung naibigay na sa kanila. Kaya lang yung mga sirang pumping station na katulad dyan sa Sunog Apo, ano na yan? 8 years, 7 years na yan. Hanggang ngayon, di pa gumagana. Gumastos na 700 million. Pero yung isang pumping station lang yun. So, dala nang siguro, pakikialam ng mga congressman talaga. Nay, tay, mga nanonood, kayo ba ay naniniwala? Gusto ko malaman to, tingnan nyo nga sa comment. Gusto kong makita yung pulso ng tao. Kayo ba ay naniniwala na walang kinalaman sa pumping station flood control project ang congressman? Dito na lang, sa Maynila. Huwag na tayo lumayo muna. O tingnan mo kung anong magiging reaksyon ng taong bayan. Pwedeng kahit magsinungaling na magsinungaling yung congressman na hindi ko alam yan, basta ako gumagawa lang ng batas, ay appropriate. Yan ang palusot ng congressman. Pero sa totoo, alam ng taong bayan, pag may ginagawa, nakadisplay ang mukha niyan, nakalagay ang pangalan niyan, nagkakating ribbon niyan, pagpalpak ang ituturo nila, DPWH. Nako, tama itong po yan. DPWH naman ngayon, sa mga proyekto na yan, sila ngayon ang ipit na ipit. Sila ngayon ang ipit na ipit. Bakit? May umami na bang congressman? Wala pa. In fact, it's the other way around. Anong ginagawa ng congressman ngayon? Ipinapako sa krus ng mga congressman sa Maynila yung DPWH. Kawawa naman yung DPWH. Sila. Sino ngayon ang kahol ng kahol? Kaya kami, simple lang naman ang tanong ng taong bayan dyan. Kaya ito, Mocha. Ano muna sabi ng mga tao? Sabi ni G. Herao, meron. Sabi ni Sally Lastillas Isleta, nakikialam sila. Sabi ni Bright Jai,
Tama. Sabi ni Teresa Montero, meron, nakikialam sila. O, hindi pwede. Alam nila yan, hugas kamay lang mga congressman. Yun. Sabi ni Datay, Ventus, ano galit na sila. Oh, yan. May kickback sila, sabi ni Cherry Con. Yung kickback, that's another story. Ako, simple pa lang ang tanong ko eh. Kickback. Una kong tanong, may alam ba ang congressman sa mga proyekto na yan? Yan ang, sabi raw ng congressman nyo, shout out sa mga taga 3rd District. Meron talagang alam ang mga congressman sa mga flood control, pero hindi po lahat ng congressman. Aminin man natin sa hindi, mga kababayan natin, hindi po natin pwedeng lahatin ang mga congressman na ganun po sila. Marami pong mga mababait na congressman, lalong-lalo na si Tubi, dyan sa Nabotas, at saka si mga Duterte, at si Ungab. Di ba marami pong congressman guys na mababait, at hangad lang talaga nila, paglilingkuran lang po ang kanilang nasasakupan. Hindi raw nila alam yan. Kayo humusga, mga taga 3rd District nga pala. Hindi raw nila alam yan. Nako. Pero nung pagka binubuksan na yung barangay hall, 19 million, may picture-picture pa sila. Ay, naku. Di ba? Nako, yung picture-picture na yan, at saka yung nakaalagay pa doon yung pangalan ha. Ito ay totoo naman ito eh. Nakita po kasi namin, kasi na-vlog po namin yun. May pangalan po doon na Attorney Joel Chua. Ako lang naman sir, pinapakita lang po natin sa taong bayan ang katotohanan. May pangalan po kayo doon. Di ba? Pangalan nila. Nakalantad yung mga pangalan nila doon. Meron pa nga ako nakita, mga barangay yun, may pangalan pa ng congressman. Ay, oo, malaki po. May initial eh. Di ilaw pa yan. Kaya, pagka ngayon, indulto, ang ipinapako sa krus, MMD. DPWH. DPWH. Nauunawaan nyo ng tao. Doon, naniniwala ko. Kahit anong pagsisinungaling ng congressman, o kahit anong pagtanggi o pagkubli ang congressman, yan, alam ng taong bayan yan. Kaul daw kayo ng kaul eh. Alam ko yung chihuahua, yun yung maingay na aso, di ba? Yung Maligit pero na aso, pero maingay. Yun, alam ko, kaul lang kaul yun. Yun ang tanong ko sa mga manonood. Tanungin natin kung ano ang sagot ng mga manonood. Kumukuha po ba kayo ng permit kapag kayo nagpapagawa ng bahay? Pag kayo nagpapademolish ng bahay, kumukuha ba kayo ng demolition permit? Kayo ba'y Dapat lang naman talaga pag nagpapagawa ka ng bahay ay kukuha ka talaga ng building permit dun sa City Hall na kung saan ka magpapatayo ng bahay. At kung magdidemolis ka man, kung saan man yung didemulisin mo na lugar, doon ka rin kukuha ng demolition permit. Hindi po pwede na magdidemolis ka lang na wala pong demolition permit. At hindi ka po pwedeng magpapatayo lang ng gusali dyan kung saan-saan na wala ka pong building permit. Yan po yung pinakatotoo. papagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng building permit? Bakit sa inyo, maliit na lupa, maliit na bahay, dahil sa pagsisikap mo, pag-iipon mo, pagpupunyagi mo, o naayayos mo sarili mo, gusto mo maayos yung tahanan mo, kukuha ka ba ng permit mo ka? Opo, sabi ni Adam Rich Manansala Sanding, dapat may permit. Dapat daw. Kailangan ba talagang may permit? Sabi ni Teresa Montero, yes po, from barangay to City Hall. Tama. Alam na alam nila eh. Alam na lang ng taong bayan. Ang tanong naman namin ngayon, paano kayo nakapag-demolish ng property ng gobyerno sa mga congressman na nag-i-excuse ngayon na manggagawa lang daw sila ng batas? Nabisto lang kasi kayo. Nabisto lang kayo. Kung hindi kayo nabisto, walang problema. Nabisto kayo, hiyakin kayo. Yan ang nangyayari. Pagka kayo makapag-akusa, wagas. Kami hindi nag-aakusa. Ayan. Bakit pag ang congressman na nagpapagawa, through DPWH, siya naman din na may sinabi, di ba? Inamin naman niya. Bakit walang permit? Yun ang congressman, exempted. Pag meron na pong batas na ganoon, kikilalanin natin. Di ba? Bakit? Yung nga maliit na tao, pinahingi nyo ng permiso eh. Yung pa kaya sila. Di ko mo ba sila ay congressman? Alam mo ka, naglakihan ang ulo nito mga to eh. Ipakilala niyo naman sila na nagsisimula pa yan. Oo. Iba talaga nagagawa ng kapangyarihan. Tama. Iba po Alam mo, talaga minsan, ang nagagawa ng kapangyarihan. Pag tumuntong sa kalabaw, ang feeling niya, mas malaki pa siya sa kalabaw. Ganyan ang utak langaw. Ugaling langaw. Langaw. Pero ayan, nandiyan yan. Basta tayo ginagalang natin sila lahat. Hindi po pwede lang na mamihasa sila
na yung napapalusot nila nung araw. Wardi-wardi o siga-siga. Ngayon, nakahanap kayo ng katapat, iyakin naman kayo. Nakahanap ka lang daw pala ng katapat. At tapos ngayon, nag-iiyak ka. Yun po yung sinasabi ni Mayor Isko Moreno. Ako nga, bisan. Sana pag nag-imbestiga sila sa labas ng Kongreso, para pagka-libelous yung akusasyon nila. Kasi ang excuse nila dyan, nasa loob sila nasa hall ng Congress. Tama po yan, ay dapat talaga pag nag-imbestiga sa labas ng Congress. Kaya nila mang-api ng mga individual. Tama. Naalala nyo ba, nahirap na hirap kayo dati dito sa zoning. Zoning pa lang, ha? Bagsak na, ang tagal na. Pero ito, wala pang permit, gibaan na. Bakit? Kasi, pagawa ng congressman. Special child eh. Mukhang special child itong ilang congressman natin eh, di ba? Yes, dapat. Malakas ang loob nila kasi nasa posisyon sila. Pero pag tulad lang namin na maliit na tao, aping-api sa ginagawa nila, hindi nagiging patas. See? Yan ang nararamdaman ng tao. Shoutout sa iyaking congressman. Yan, yung mga, nakakuha lang kayo ng katapat eh. Pero tingin ko marami na nagsisisi yan. Kaya, Tingin ko naman. Meron namang araw pa rin. So, okay. So, yan po. Kaya lagi ko yung mag-iingat dahil itong problema natin sa baha tuwing umuulan ay hindi mawawala agad-agad. Pero, rest assured, in our own little way, hindi po tayo titigil na linisin yung ating mga drainage system. Natutuwa lang ako kanina, maraming nagpapadala sa akin ng mga messages. If there is any consolation, nakita nila yung tubig malinis. Kasi nawawala na po yung mga burak eh. Nakukuha na po natin. So, ingat lang po. O ngayon, usapang permiso. Ayun. May nagsasabing congressman sila lang daw yung ang tawag dyan. Parang politika yung statement. Ito, huwag na ko kayo lumayo. Ito patunay. Una, si Erwin Cheng, hindi natin yan kapartido. Pero inaprobahan po lahat yung programa niya. Si Congressman Maceda, hindi rin natin yan kapartido. Baka kasi pinalalabas ito mga politika di ba? Eto, alam na taga Maynila to. Alam na taga Maynila, hindi pwedeng ipagkaila to sa Maynila. Kabago-bago pa lang naman ang eleksyon. Si Congressman Erwin Cheng, daming programa, daming project. Nagpunta, sabi ko, basta, ito, kukunin mong permiso. Kukunin mo to. Kukuha. Inaprobahan ko. Yun. Hinarangan ko ba yung ikabubuti ng taong bayan? Hindi. Ganun din kay Congressman Maceda. Hindi ko rin yung kapartido. Inaprobahan ko din. Maganda yung isang project ni Congressman Maceda. Sige, approve. Kaya lang, kayo ba? Gagastos kayo ng 19 million pera ng taong bayan. Gagawa ng barangay hall. No? Tapos, sa bangketa. Tapos tatakpan yung eskwelahan. Tama ba yun? Aprobahan mo ba yun? Yun ang sinasabi kasi pag ang project mo ay lumalabag talaga sa batas at pinapagiba lalong-lalo na sa ni Mayor Isko Moreno ay sasabihin pinopolitika. Ginagawa lang po ng Mayor ng Maynila ang tama. Hindi po yan pamumulitika mga kababayan natin. Huwag po nating sabihin na pamumulitika lang yan kasi hindi naman hindi lang naman ikaw Hindi lang po sa kanyang nasasakupan yung ginigiba. Marami na po dyan nagbo-volunteer na ginigiba na po nila ang kanilang mga barangay hall na nandyan sa bangkita. At unang-una, inaprubahan naman yan kay Erwin Ting, hindi naman niya kaalyado. Si Maceda, hindi naman niya kaalyado, inaprubahan din niya. Hindi po yan pamumulitika, trabaho lang po, walang personalan. Unang-una, tama rin siya na marami ng barangay hall na nasa bangketa sa Maynila. Tapos dadagdag pa siya. So, ibig sabihin, yung mali, gusto niya ipagpatuloy kasi nagmukhang tama. Magiging tama lang kasi congressman siya. Tama. 19 million yun. Nasaan ang perang taong bayan? Ngayon. Ito, distrito. Pagitan ng 3rd District at 4th District. Kinansila ko to. Dito ko yata in-announce yun Kinansila ko to. Bakit? Hindi humingi ng permit. Nung humingi ng permit, inaprobahan ko. Ayan, aprobado. Pagawain ng DPWH.
District 3, and District 4. O, ito yung Dimasalang. O bakit kailangan humingi ng permiso? Kasi kailangan namin gumawa ng traffic plan, isasara yung tulay Pinagbibigyan naman pala District 3 yan, no? Kaya Congressman Joel Chua naman yan Inaprubahan. Pag nasa tama po ang proseso. Pero pag hindi po kasi tama ang proseso, giba po yan. Oh. Hindi ngayon magugulat ang taong bayan. Oh. Ano, ikabubuti ba to ng taong bayan? Opo. Kakampi ko ba sa politika yung si Joel Chua? Hindi. Kakampi ko ba sa politika si Edward Maceda? Hindi. Distrito ba nilang dalawa to? Opo. Inaprobahan ko ba? Opo. Approve. Ayan. Kaya, anong nangyari? Oh. Nakagawa ngayon ang NTPB ng traffic plan sa pagsara ng kalsada ng tulay ng Dimasalang. Oh. Ano ang maganda rito? Ayan po, approve po. Ano po maganda rito? Nagbayad po sila ng buwis. Magkano po ang binayaran buwis o what you call contractor's tax sa gobyerno ng Maynila? 504,000 ang binayad. Yun yata ang ayaw ipagawa ng mga ibang congressman. O baka kasi mabawasan ko yung pribilehiyo o yung para sa kanila kung ano man. O sino man yun. O, ito, nagbayad. May resibo pa to sa gobyerno ng Maynila. May ebidensya. Samban Dimasalang, District 3, District 4. Ulitin natin kasi alam mo yung manluloko. Ano yun? Lawyer, sorry. Lawyer. Hindi ko tuloy ma-pronounce ang maayos Kasi minsan napapansin ko yung lawyer na congressman, nagiging liar na congressman. So ayun mga kababayan natin. Yan po yung sagot ni Mayor Isko Moreno doon sa sinasabi ni Congressman Joel Chua. So hanggang dito na lang muna mga kababayan ng ating video. Sa hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel LB Gotilio, mag-subscribe na po kayo sa ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos na ipapalabas. Marami pong salamat sa inyo mga kababayan natin.